Pero yung freebies niya, ibigay mo na rin ng 0.25. Yung yung bibigay kong 0.25, gagamitin mo dun sa Godfather mo. Para mas malakas. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Time check, anong oras na? Grabe, no? Hindi mapakali ang mga taga-norte talaga, no? Talagang dahil nga sa traffic sa NDEX, sinusulit nila, it's 11 o'clock na. Normal time namin, ang shop nagsasara talaga ng 10 o'clock lang, no? Pero since yun nga, may mga, actually, ahead of time naman, nagpabook naman sila ng maaga-aga, no? Kaya, ang ka-airsoft naman natin ngayon, ang kwento ngayon is, repeat natin, ganun pa rin, norte pa rin, Baguio pa rin, no? Si Sir Jefferson, sir, no? Yes, sir. Yan, si Sir Jefferson, no? Okay, hindi na ako magpapatumpik pa, no? Si Sir Jefferson is naka-KP 6.0. Ngayon, medyo nahumaling siya dun sa mga compact. Ayan, makikita nyo, 4.3. Mga airsoft, meron pa pala akong isang sasabihin sa inyo. Ang 4.3, meron pang mas maliit dyan, no? Meron pang tinatawag na, kung may 4.3, meron pang 3.8. Okay, then may 5.1. Iba-ibang size ang mga 2011 natin. Kaya, wag na wag kayong maguguluhan, wag na wag kayong malilito, no? Basta, lagi niyong pakakatandaan, bawat unit, ibinabagay natin sa paggagamitan at saka dun sa gagamit. Okay? Ngayon, this is the 2011 standard block. Okay, kung tawagin yan. Kung makikita nyo, hindi siya upgraded in terms of aesthetics, no? In terms of looks, talagang plain, simple, no nonsense, no upgrade na mga pwedeng masira just in case na malaglag. Actually, kung tatanungin nyo ako, ito yung unit na pang rugged, ito yung unit na pang barubalan, kasi walang mga upgrades na pwedeng magasgas, upgrades na pwedeng masira sa kanya. Okay? This is the 2011 block standard. Okay? Ngayon, ganoon pa rin, release natin yung magazine. Okay. Ang magazine, 27 rounds ang maximum na pwede niyang mailagay. Pero lagi natin sinasabi, bawasan nyo, huwag nyong isagad. Okay? Ngayon, start natin. Maglalagay tayo syempre palagi ng silicone oil. Press natin ng bulb. Okay. Ayan. Kung mapapansin nyo, minamadali ko, no? Kasi itong ka-airsoft natin na to, marunong na to, sanay na. Hindi niya naman first timer, no? Okay, then, lagyan natin dito. Okay, gas, kasa natin. I-lock manually, then, isprayan natin again yung nozzle. O, yun. Hindi pa laging mag-i-spray, ha? Hindi pa laging maglalagay. Mag-i-spray ka lang pag napansin mo talagang tuyong-tuyo na yung unit mo. Okay, then, sa gas, 1, 2, ay siya nga pala mga ka-airsoft pa, always use 12 kg. Kung makikita nyo, ayan, ha? Ayan, 12 kg lang to. Tapos, hindi to nare-refill, okay? Papaalala ko ulit, meron tayong isang ka-airsoft na nirefillan yung ganito sa vulcanizing shop. Okay, ang nangyari, ayun, sumabog. Bandang huli, hindi siya sa vulcanizing shop nag-stay sa ospital. Okay, kasi bumaon sa kanya yung mga pira-piraso nito sa mukha, no? Yun yung sinasabi ko na maling pagtitipid, no? Maling pagtitipid ng ka-airsoft natin. Ay, sandali. Bigyan mo si sir ng freebies. Second unit niya to, holster. Pero huwag kang mag-holster na lalakad sa kalsada. Baka mayaring ka. Ayaw po rin na. Maingat din tayo na isa. Nag-iingat din. Ay, di. Huwag nang holster. Gusto mo target. Oo na lang. Sige, yan. Yan, holster yan. Leg holster. Yung nandito. Oo. Baka pag nandun ka sa shop mo, ay yabang-yabang mo. Lalakad-lakad ka, naka-holster ka. Okay. Si na lang, target. Target na lang. Bigyan mo si sir ng target. Okay, no, ayun, since second unit na kasi ng airsoft natin, bigyan na lang na, hindi na holster, kasi medyo nag-alangan din ako kasi baka biglang, kasi hindi naman siya maglalaro, baka biglang daily outfits niya, nakamaong tapos naka-holster, patay tayo dyan. Okay, ngayon, bigyan na lang natin siya ng metal targets, ayan, no. Okay, metal yan na 4 na piraso para hindi kung ano-anong tinatarget nila.
Para itatayo nila to, then tatarget nila. Yung hindi makatama, walang shot. Hindi. Hindi. Mali, baliktad. Yung hindi makatama, shot, puno. Hanggang sa malasing siya. Master Leo. Ayun, matay tayo dyan. Okay, ito bibigay natin freebies kay sir. Kasama yung bag niya. Diba, yung mga bala. Siyempre, hindi naman pwedeng mawala yun, diba? Okay, ngayon, lagyan na natin ng gas. Ay, actually, meron na pala. Okay, lalagyan ko na ng bala. Baba ulit to, mga ka-airsoft. Ingatang mabitawan kasi pwede mabasag to. Habang binababa, ilagay yung daliri rito para siya yung sasalok kung mabitawan mo. Tapos, ayun, dito isushoot yung bala sa baba, sa part na maluwang. Bali, hindi na bibili si sir na reloader, no? Meron na siya eh. Okay. Meron ka na rin silicone. Silicone, wala na. Meron. Ayun. Okay, yan, kung ganyan ang bala, merong bungi, wag hayaan ganyan. Ang gagawin, kalugin para mag-align yung bala. At, syempre, mawala yung bungi. Yun, ayun, tsagain nyo lang. Huwag kayong matataranta, huwag kayong maiinit, no? Tiyaga lang para, yun. Tapos, pwede ko itong idiretso sa kwentuhan session, tanungang portion mamaya. Okay? Para sulitin natin yung gabi. Pero alas 11 na yun. Okay. Pasok. Yan ang kasa. So, ready to fire, sir. Targetin mo na. Kailangan, mas higitan mo yung kay, ano, ha? Okay, firing. Yup. Grabe. Ginangster ni sir. Ay, akin na ulit, sir. Sorry, ayun nga, tulad sabi ko, naubusan tayo ng hangin. Lucas, pengin ako ng bagong gas. Okay, may optic sight to, May nabibili na optic sight yan, sir. Meron naman, upgrade, gano'n, i-upgrade mo. Meron naman, sir. Actually, yung sa ano mo, isa mo pwede. Pwede ilipat-lipat mo kung gusto mo lang. Para hindi ka na gumastos. Hindi, bisan natin siya. Sige, yan. Pagpasensyahan nyo na, no, sinisimot ko na lang kasi yung mga gas ko rito, no, halos wala na talaga siyang laman. Kaya lang, sinisimot ko, ayaw ko kasi magtapon ng gas, no. Okay, sir? Ubusin mo. Okay, firing. Yun, rapido talaga ni sir. Okay, next thing to do, sige, ikaw, release magazine, then release mo na yung slide. Ito, slide mo na. Ayaw ka lang. Then rest. Yun. Sorry. Okay. Okay, unit ng ating ka-airsoft. Ganun pa rin, lifetime service warranty. Pag may problema, syempre, anong gagawin? Tatawag kay Bigman. Okay. Ngayon, ito na yung unit ng ating mga ka-airsoft. Sobrang traffic pa rin sa NLEX ngayon. No? As of today, may nag-message sa akin na oo nga raw, matraffic pa rin. Nandun siya sa NLEX. Shoutout po sa inyong mga nasa NLEX dyan. No? Okay, ito na yung unit mo, sir. Okay. Okay, guys. Gusto kong ituloy ito sa kwentuhan session, tanungan portion, no? Meron ba tayong mga tanong dyan? Kung meron kayong mga tanong, tanong nyo sa akin, sasagutin natin ngayon. No? Kwentuhan session, tanungan portion, tayo. Biglang idiniretso, no? Kasi, habang nagpapaantok pa tayo, magkwentuhan session muna tayo. Baka meron kayong tanong. Pag meron kayong tanong, bato nyo sa akin. Sasagutin natin ngayon yan. Walang problema para actual ninyong malaman ang kasagutan. Okay? Lucas, akin na yung notebook na kailangan itanong. Hello po, Patrick, Joshua, hello. Redimer, hello po. Magandang gabi. Meron ka ba, boss, yung kumikinang? Marami tayo nun, kumikinang. Siguro mga silver and gold color, meron tayo nun, boss. John Aaron, good evening, Boss Bigman. Hello po, John Aaron Agoo, no? Leopoldo Tadi Jr., good evening, Sir Bigman, no? Okay, nagbebenta po pala kayo ng gabi, boss. Actually, walang oras ng pagbebenta namin, no? It's just happen na talagang humabol to, mga nagpabukto.
mga nagpabook, kaya lang ginabi sila dahil nga sa traffic. Alam nga naman tulugan namin, di ba? Nagpabook nga ahead, no? Baka ibig mo sabihin, nagla-live. Prince Saure, no? Shout out, Bon SJ, no? Bossing, anong unit mabibili sa 7K budget? China. Meron yan, no? China and China below, yun. Silver Boss, magkano po? Mag-PM po kayo kung gusto nyong malaman ang detalye ng ating airsoft. Okay. Ngayon, sagutin ko muna to. Nasaan na yung tanong ko rito, no? Okay. Big Man. Okay, ito. Bakit daw, sabi ni Sir Jeremy, no? Bakit karamihan sa Taiwan and Japan brand ay low FPS? Okay. Lalo na, bumili po ako ng rifle, pero nagulat ako ng tines namin ang chrono between 300 to 390 FPS lang. Okay guys, no? Huwag ka mag-alala kung ganun yung nabili mo kasi totoo yun. Pag Japan or Taiwan, mga high-end Japan, high-end Taiwan, normally, yung initial niyan is mababa lang talaga ang FPS. Ibang cellphone na lang gamitin mo pa. Tapos kung pwedeng i-register mo kahit tag-isa lang sila. Yung A50. Yan, no? Normally, mababa lang talaga ang FPS. Kasi bakit? Sa ibang country kasi, sa ibang bansa, regulated, labas mo muna, sandali lang mga ka-airsoft pa, sandali lang. So, dito na, picture muna tayo for the warranty natin. Pasok po. Binigyan mo silang sticker, yung mga ka-airsoft, may mga sticker sila. Okay. Okay. Ay, sir, next. Yeah, talagang sundan ni sir yung bag niya. 1, 2, 3. Okay. Sir, thank you po. Good evening. Ay, register mo? Register mo lang sandali. Okay, no? Yun. Tuloy ko lang to, sir, yung pagla-live ko. Okay. As I was saying, regulated lang kasi sa ibang bansa. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, hindi pa nare-regulate yung lakas, yung dami ng airsoft na pwede mong gamitin at ariin. Okay? Sa kanila, actually kung di ako nagkakamali, parang hindi ka pwedeng magkaroon ng airsoft ng more than 10 units, no? Kailangan, pag ganun, parang kailangan i-register mo na. I heard parang ganun, no? Tapos isa pa, sa kanila, kung maglalaro ka, is ang FPS between 350 to 380. Merong mga naririnig ako na nagpo-400. Pero, hindi sa kanila pwede yung 430, 420, 450. Kasi guys, regulated ng gobyerno nila yung airsoft. Ibig sabihin, yung gobyerno nila, kinikilala yung airsoft bilang sports, bilang healthy na activities. Okay, no? Maganda rin yun na kinikilala ng gobyerno. Kaya lang, sa kaakibat nga nun is mahigpit na implementation. Ayan, di ba? Ako, kung tatanungin ako, i-regulate ng gobyerno, yes, mas gusto ko yun. Kasi wala nang mag-upgrade ng sobra, wala nang mananamantala, walang mananakit ng kapwa, di ba? Ako nga, di ba, sabi ko sa inyo, hindi importante ang FPS. Meron kang airsoft, 400 FPS, okay na yon. Dahil ang goal naman natin dito sa community ng airsoft, makapaglaro, makapagsaya, hindi makapanakit ng kapwa. Okay? Gusto natin, syempre, marami tayong friends. Paano mo magiging friends yung kapitbahay mo na kalaro mo kung binaril mo ng 500 FPS sa batok? O, di ba? Ang sakit nun. Paano kayo magiging magkakasundo magkapitbahay? Malamang lagi kayong benggahan, di ba? Ayun. Kaya sa airsoft mas maganda hindi pataasan ng FPS, okay? Pagalingan, tama yun. Pagalingan bumaril, syempre marami kang mapitas, di ba? Hindi yung maraming mainis sa'yo dahil malakas yung unit mo. Pangit yun, no? Okay. Big Man, tulungan mo ko. Ano ba ang kadalasang nasisira sa rifle AEG? Okay. At ang dahilan kung ba't ito nasisira. Okay. Okay, kung meron kang rifle na AEG, first na nasisira talaga dyan, battery.
battery or the charger. Bakit nasisira ang charger? Pag nalalaglag, pag nababasa. O yan, di ba? Bakit nasisira ang battery? Kung mali ang iyong paggamit, pag na-drain, pag nasaid, ayaw ng battery nasasaid. O kaya, tumagal ng 2 araw, 3 araw, 1 linggo, walang karga, drain talaga, as in zero, naku, masisira ang battery mo. Yung lifespan niya, bababa. Pag ganun ang ginagawa mo. Pangalawa, pag hindi proper yung pag-charge mo. Paano ba yung proper? Proper, bago mo supplyan ng kuryente si battery, kailangan ipag-synchronize mo muna sila. Pasok mo muna yung battery sa charger bago mo isasaksak sa 220. Palaging ganon. Huwag mong gagawin nakasaksak sa 220, saka mo palang papasok yung battery mo. Masisira yan kasi mabibigla, magkakaroon ng shock. O, yun, di ba? Yun, number 1 na nasisira, battery and charger. Pangalawa, piston, motor. Pangalawa, internals. So, bakit? Hindi tamang paggamit. Meron tayong mga ka-airsoft na pumuputok, single fire, pak, 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 pak. Normal yon, okay. Pero meron tayong mga ka-airsoft na mabibigat ang kamay sa gatilyo. Okay, no? Bakit? Magra-rapid fire. Prrrr. Talagang walang tigil. Ayaw bitawan yung gatilyo. Akala mo si Rambo. Yun, meron tayong mga ganong ka-airsoft. Yun, mas magiging sirain yung internals mo. Siyempre, hindi naman talaga design para talagang pindutin mo ng 15 seconds ng 20 seconds yung rifle mo, di ba? Kasi pag ganun ang ginawa mo, actually, mga 5 seconds lang na dire-diretso. Matagal na yon. Pag gano'n ang ginawa mo, binabad mo, hindi mo napapansin, wala na palang tumatalsik na bala. Kasi, you need to scratch your magazine, kamot, kung tawagin, no? Kamutin mo, para umangat yung batch by batch ng bala, every 30 to 35 to 40 rounds of BBs, no? Kaya pag ginawa mo yon na super babad yung kamay mo sa gatilyo, malamang sa malamang, may kalalagyan talaga yung unit mo. Okay? Yun. Yun yung kadalasan mga nasisira pagdating sa ating AEG. Okay? Medyo bibilisan ko lang Which is better in terms of reliability or the rifle ba or the pistol? Parehas sila reliability the best naman. Okay? It's just that ang rifle hindi mo kailangan ng gas. Okay? Pag naubos siya, i-charge mo lang yung battery, good to go na naman. Ngayon, ang pistol, pag naubos yung gas, kailangan lagi kang may reserba. Sa pagkakataon na wala kang reserba, nga ka na. Hindi mo siya magagamit. Kasi hindi mo naman siya pwedeng hipan. Diba? Ayan, no? Reliable pa rin gamitin for me, para sa akin, ang isang rifle. Basta sa rifle, mas reliable ang AEG para sa akin, no? Yun. Para sa akin, opinion ko yun, no? Ngayon, kayo, kung mas reliable para sa inyo yung gas blowback, di go for the gas blowback, di ba? Yun nga lang ang sa akin kasi, halimbawa, talagang, nasa jungle ka, doon ka naglalaro, naubusan ka ng gas, nakalimutan mo palang dalhin yung stock mo, wala ka ng gas, di ba? Pero sa the battery kasi, nasa jungle ka, naubusan ka ng battery, saan mo pwede i-charge? Pwede mong i-charge sa mga car battery. Pwede kang mag-jump doon, di ba? Pwede kang mag-connect doon. Makakapag-charge ka sa cigarette, sa lighter ng sasakyan, di ba? Yung ganun. Pwede mong isaksak doon. Yun. Tapos sa mga USB, sa mga power bank, pwede kang mag-charge. Kaya maraming access. Kaya kung sa tinatanong nyo, ano yung mas reliable? Ibig sabihin, reliable, pwede mong mas madali. Di ba? For me, AEG rifle. Okay. No? Okay, fourth question. Big man. Ako at ang kuya ko ay bumili ng pistol. Okay. Magkaiba kaming, pistol. Magkaibang panahon kami bumili. Pero, same ang model. EMG John Wick. EMG John Wick, high-end to, no?
AMG John Wick 2011 Combat Master. Pero hindi kami sabay bumili. Bakit ganon? Mas mataas yung FPS nung akin, mas luma, kesa dun sa FPS sa kuya ko na mas bago. Lagi ko sinasabi ito mga ka-airsoft, no? Hindi pwedeng magkaparehas yan, yung FPS, no? Ganito. Halimbawa, merong 10 barel na John Wick. Pare-parehas ng model, pare-parehas ng batch na pagkakabili, ng pagkakagawa. Yung 10 baril na yon, wala doon ang magkakapare-parehas. Halimbawa, yung isa 350, yung isa 350, 350, 350, 350, walang ganon. Never in the history of airsoft nangyari yung synchronize, yung identical ang FPS nila. Never, walang ganong nangyari at never mangyayari yon. Okay? Ngayon, huwag ka magtaka kung magkakaiba yung FPS. Talagang sadyang magkakaiba ang FPS. Merong isang, lagi ko sinasabi, merong talented, merong weak ang FPS. Meron kahit anong upgrade ang gawin mo, kahit anong polish, kahit anong tune ang gawin namin, talagang mababa yung FPS niya. Meron naman, hindi mo pa na i-tune, hindi mo pa na ikakalikot, pero ang taas-taas na ng FPS. Di ba? Ganun yun. Normal yon para sa isang sa mga unit, lalo na kung gas type. Walang dapat ipagkabaron, no? Okay. Yun. Okay, no? Sana nasagot ko ng maliwanag at maayos yung tanong, no? Okay, next question. I'm planning to buy a pistol aside from Taiwan WeTech. Okay, WE brand siguro ang ibig niya sabihin, no? WeTech or WE Technology, Taiwan brand. Please advise me yung mas magandang brand. Okay. Okay, yes, ang WE is Taiwan talaga naman. Pero ano siya, hindi siya yung high-end or mid-class Taiwan. Siya yung entry level na Taiwan. Kung sa maaasahan, yes, maaasahan. Kung sa tibay, yes, matibay. Kung sa reliable, yes, reliable naman siya. It's just that, meron talagang mga unit na ginawa na mas high-end, mas mataas sa kanya. Okay? Ano ba yung difference ng mga unit na yon? Siyempre, bukod sa maporma, bukod sa features, mas maganda ang quality ng materials na ginagamit, kaya mas nagmamahal yung unit. For example, may mga unit tayo na pwede siya sa 14 kg. Diba? Meron tayong mga unit na pwede siya sa CO2. Yun yung mga mas high-end na unit. Pero, WE, as far as I know, meron naman pwede sa 14 kg. Kaya lang, hindi lang ako familiar kung ano yon. Pero, may mga unit na pang 12 kg lang talaga, no? Mostly, ang unit nila pang 12 kg lang, no? Walang ano. Ngayon, nagpapasuggest siya, advice, ano yung mas mga dissenting brand than the WE. Napakadami niyan, mga ka-airsoft, no? Ako, ang isa sa paborito kong brand pagdating sa airsoft is the Cybergun. Grabe yan, no? Mga Cybergun. Sila yung maker ng Desert Eagle. Pangalawa sa paborito ko is the KJ Works. Kasi bakit ko nagiging paborito yan? Kasi yan yung mga unit na wala akong na-experience na problema. No? Cybergun, KJ Works, ano pa ba? AW Custom. Ito si WE siya yung low-end Taiwan. High-end Taiwan, si AW. Diba? Si WE, siya yung entry level. Mas high-end sa kanya, ang high-end category ni WE is si AW. AW Custom. Believe me, no? Walang iniwan, diba? Sandali. BMW. Ano ba yung imitation, yung low brand ni BMW? Si Geely, di ba? Sumikat ngayon yun. Si Geely or Geely, G-E-E-L-Y. Ayan, di ba? Yan, sumisikat yun na sasakyan. Yan, yun yung ano niya. Yun yung
low-end version niya. Okay, kung sa motor, yung brand na Honda, di ba? Ano yung low-end version ni Honda? Si SYM. Honda rin si SYM, pero Honda Taiwan. Si SYM ay Honda Japan. Ganon, di ba? Okay, sa Kawasaki. Si Kawasaki is Japan. Ano yung low-end version ni Kawasaki? Si Bajaj. Kawasaki India. Si Bajaj or Bajaj, no? Silent J yun, alam ko, no? Ang high-end, si Kawasaki. Japan si Kawasaki. Ang low-end ni Kawasaki, si Kawasaki Bajaj. Ayan, no? Ganun yun. Si Honda, ang high-end niya is Honda, Japan, di ba? Ano yung low-end ni Honda? Si Mitsukoshi, si SYM. Totoo yan. Hindi tayo magsasalita ng bagay na hindi natin alam, na hindi natin kayang ipatunayan, no, nang walang proof or walang matibay na ebidensya, no? Meron pa si Yumarex. Yan, 'di ba? Kung medyo mapera ka, kung medyo maingat ka naman, go for the Yumarex. Kung medyo mapera ka, go for the Tokyo Marui, 'di ba? Kung talagang bumabaha ka ng pera, binili mo yung unit, ganito din, i-upgrade mo na halos kasi pressure rin ng unit, ganun kasi ang Tokyo Marui, no? Si Tokyo Marui talagang mahal. Mahal din ang pyesa, mahal ang upgrade kit. Pero, kung nagawa mong i-upgrade si Tokyo Marui, halimaw siya. Halimaw. Tsaka may bragging rights ka, no? Hindi pipictugin kasi si Tokyo Marui kahit ang talagang sabihin mo di ba? Okay. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna ako, no? Baka meron po kayong installment, yung magaang. Yes, meron kaming installment, layaway installment plan. Mag-PM ka or check our YouTube para malaman mo kung paano. Okay, alas ko lang ako sa sumusuporta sa mga vlog niyo. Okay? Meron po ba kayo installment? Yes, meron pong installment. John Clarence Siwa, no? Shoutout, big man from Brazil. Grabe, Reyne Trahe. Hello, sir. Ingat dyan palagi, okay? AEG po ba yung yung term ng battery-operated na rifle? AEG po ba? Yes, tama, no? Pag mga battery-operated, AEG, no? Automatic Electric Gun, no? Ganon. AEG pistol, sa ibang bansa, merong AEG rifle, no? Okay. Saan ba tayo? PM po tayo sa price, mga kuya. O, yan, sabi. Tama nga naman. Good evening, Boss Bigman. Nag-PM po ako. Ask ko sana paano mag-order bago. Okay, mag-PM ka. Nag-PM ka pala eh. Doon ka makakapag-order, no? Sabi, overheat yung makina. Tama, no? Pag masyadong nakababad, pwede mag-overheat talaga, no? Yung motor mo. Yun. Okay, pistol price, Boss Bigman, pakisend po. Sige, mag-PM ka, Sir Aldwin, no? Normal, okay? Kailan po ruta nyo sa Tanay Rizal? Actually, meron na kami ruta sa Tanay Rizal. John Marwe, mag-message ka, boss. Pwede ka namin puntahan. Diyan ka pumili ng unit on the spot. Meron kami dala, mga 50 units. Diyan ka na lang pumili, okay? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Joey Baldo. Magkano po shadow? Yung mga nagtatanong magkano, hindi ko sasagutin, ha? Okay, mag-PM po kayo, no? Magandang gabi, Big Man. December po, bibili ako unit ninyo. Thank you, Jaime, no? Sige, bili ka sa amin, no? Idol, good evening. Sa ng plano kung bumili SRC pistol, hay ka pa, meron po bang aftermarket na pyesa? Ano pwede i-upgrade? Meron. Sa amin, aftermarket, replacement na parts, meron. Ewan ko lang sa iba, no? Sa iba, wala. Kasi sa iba, hindi naman sila nagkakatay, nagpa-part out. Pero kami, nagpa-part out kami, nagkakatay kami ng brand new unit para mabigyan ka ng pyesa. Okay. Dami. Grabe, dami. Pa-shoutout, Paulino, Pita Luna. Okay na, sir? Thank you. Thank you. Ingat po kayo, ingat kayo. Sige. Okay, yan. Okay, last but not the least, no? Ito. Bago, tatapusin ko na yung vlog natin. Thank you, sir. Okay. Please suggest a high-end
AEG, no? 25K and above. Yung meron po kayo at ready. Actually, mga bossing, no? 25K, okay na yan, no? Ano na yan? Yes, high-end category na yung mabibili mo. Matindi na yan, no? Magandang klase na yan. Talaga naman, kahit kanino nyo itanong, papalag na yan. Kaya niyang tumayo sa kahit anong terrain, kahit anong obstacle na paglalaruan mo. Marami dyan sa 25K and above. Nandyan ang mga high-end unit like Vega Force. Okay, yan, isa sa number 1 yan. The Lonex, di ba? Marami yan. Si King Arms. Hindi pwedeng mawala si King Arms, no? Sino pa? Si GNG, si Guay Guay. Talagang napaka-tikas niya, no? Si ICS. The best yan, si ICS, no? Yan. Yan yung mga premium brand na masasabi kong mga reliable, ha? Vega Force, King Arms, GNG, ICS, Lonex, Daniel Defense, yan, isa sa mga favorite ko yan. Second to the option ko na lang yung mga Raven, Bolt, no? For me, opinion ko lang naman to, no? Hihirap sa pyesa yan, lalo na pag may mga MOSFET, yung merong mga ETU kung tawagin, no? Medyo, ayun, no? Not unless converted, ha? Pwede kasi i-convert, ire-recta, no? Pero ako, as much as possible, gusto ko full mechanical lang na unit. When I say full mechanical, pag pinindot ko, pak, putok. Pak, putok. Pak, putok. Pak, putok. Yon, okay na sa akin yon. Pag nirapid fire ko, prrrr, prrrr, prrrr. Yon, okay na sa akin yon, no? Ayaw ko yung mga binary sinasabi nila, yung mga may computer box, may sensor, ayaw ko yun, no? Yung pag pinindot mo, pak, binitawan mo, pak, pinindot mo, pak, binitawan mo, pak, 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 ayaw ko yun, no? For me, it's a big no-no sa akin. Pag may mga MOSFET, pag may mga ETU, ayaw ko yun. Kasi, sa barel, ang gusto mo lang naman, simple. Pinindot mo, pak, puputok. Binitawan mo, pinindot mo ulit, pak. Binitawan mo, pinindot mo ulit, pak. Yun lang ang gusto natin sa barel. Ngayon, yung mga ibang features, the more na dumadami ang features, the more na masakit sa ulo. Believe me, no? Kaya ko sinishare to, mga ka-airsoft, no? Pwede nyong lampasan na, no? Talunan nyo yung mga failures, yung mga pinagdaanan kung hindi maganda, no? Kaya ko sinishare to para doon na lang kayo doon sa magaganda. Huwag nyo nang daanan yung mga yon, bumili ako ng ganito, after ilang days, sira na. Kaya sinishare ko yung experience ko. Sinishare ko yung mga brand, yung magagandang brand, yung maaayos na unit, yon. Kasi, na-experience ko na yon, bumili ka ng ganito. Hindi ipon mo pa, tapos after ilang days, sira. Tapos walang pyesa, kamot ulo ka na lang, di ba? Yon. Kaya mas mahalagang nakikinig kayo doon para nalalaman nyo yung mga dapat sa hindi dapat, di ba? Malaking maitutulong nun sa inyo, mga ka-airsoft, no? Joey Baldo, informative talaga siya, Boss Bigman, watching from Sara, Iloilo. Ay, hello, no? Diyan sa mga kaibigan nating Ilonggo at Ilongga. Okay, no? Brand, kung sakali po, both mid. Ano raw yung marirecommend na brand, no? Both mid and... Ako, yun nga, sinabi ko na kanina, sa brand, AEG, go for Lonex, no? Kung gusto mong tibay at tibay, Lonex. King Arms, yan, the best yan. Lonex, King Arms, ICS, pwede na. GNG, Guay-Guay, pwede. Di ba? GNG, yan, ano pa ba? Vega Force, yan, medyo mahal nga lang mga pyesa, pero okay pa rin kasi ilang beses nang masisira si China mo, siya hindi pa masisira, no? Yan.
Second to my list, yung mga Raven. Nako, ayaw ko yan talaga. No? Raven, Bolt brand. Number 1 to my list is Lonex. Yan. Lonex, King Arms, GNG, ICS, Vegaforce, Daniel Defense. Yan yung mga number 1 sa list ko, no? Lonex, grabe yung Lonex ko. Kita nyo naman, tagal-tagal na ng Lonex ko, ha. Nasa 17 years yung Lonex ko. Hanggang ngayon, matindi pa rin, no? Ayan. Hindi ko mo mamahalin, hindi ko mo madugo yung presyo. Maganda. Tandaan nyo yan, no? Hindi po, ganito, no? Marunong ka mag-drive. Marunong ka mag-drive. Pero malamang sa malamang, hindi ka pwedeng mag-drive basta-basta ng 10-wheeler truck, di ba? Marunong ka mag-drive, marunong kang manibela, marunong ka magkambyo, pero pa-drive sa yung 10-wheeler truck, mangangapa ka, di ba? Marunong ka mag-drive, pero pa-drive sa yung Ferrari sa racetrack, mangangapa ka, hindi mo mapapatakbo na tulad ng pagpapatakbo ng mga race car driver, di ba? Marunong ka mag-drive, pa-drive sa yung 10-wheeler truck, mapapatakbo mo siguro, pero hindi kasing galing ng pagpapatakbo ng mga tractor driver, ng mga big truck driver. Ang galing yan, no? Simple lang naman di ba? May unit ka, may airsoft ka, hindi po mo high-end, matindi sa'yo, bagay sa'yo, di ba? Hindi ko mo China, bagay na sa'yo, di ba? Sino ba yung mga pwede mag-low budget? For me, on my own opinion ko to, walang basagan, di ba? Sino yung pwede mag-low budget? Yung malawak na ang experience sa airsoft. Yung kaya niya ng pagpasensyahan kung yung ibang features ng unit hindi nagwo-work. Di ba? Kasi pro ka na okay lang. Hayaan mo na. Yung unit hindi nag-open slide. Hayaan mo na. Ako kaya ko ng pagpasensyahan yan Di ba? Pero bilang newbie, ayaw mo yun, yung unit mo hindi nag-open slide, di ba? Gusto mo lahat ng features gumagana. Pag mayroong isang defect yun, halos hindi ka makatulog, naiinis ka, di ba? Basic to, parang nalugi ako, parang naloko ako, parang na-scam ako. Yan, di ba? Kasi bilang newbie, gusto mo lahat ng features, as much as possible, 99.9% perfect ang unit mo. Di ba? Ayun. Ngayon, syempre, kung pro level ka, hindi nag-open slide, okay lang. Kaya mo nang pagpasensyahan yun, di ba? Ayun. Gano'n lang naman yun, no, mga ka-airsoft, no? Nga pala, idol, lagi kita comment dito sa Cebu. Shout out po sa lahat, airsoft team. Thank you po. Kamote Saging. Hello, Sir Kamote Saging, no? Isang napakagandang napaka maaliwalas. Napaka matahimik na gabi sa lahat, no? Yusef Khaled, blessed evening po, Sir Bigman from Kingdom of Saudi Arabia. Hello po, hello sa inyo, no? Pa-shoutout po, Team Ace Tactics ng Sara Iloilo, Boss Bigman. Joey Baldo, shoutout po dyan sa team nyo. Team Ace Tactics ng Sara Iloilo. Okay. I mean, nasa basic endurable din siya. Hindi, ano to. And recommend po na pwede ko i-gift sa anak. Ganito, no? Hello, RDBR, no? Tatanungin ko, naghahanap ka ng, paano ba yung pagsasabi niya? And recommend item po na pwede i-gift sa anak, panregalo sa anak mo. Yung di naman mumurahin yung anak ko na di naman mumurahing pistol. Okay. Good. Okay yan. Okay yung mindset mo, no? Kasi yung iba sasabihin, gusto ko ng mura lang na pistol para sa anak ko. Ang pangit naman nun. Masyado mo namang minenos yung anak mo. Unang-una, bakit nagiging mura yung item? Kasi low quality. Pangit yung mga pagkakagawa, pangit yung piyesang ginamit, malambot, di ba? Ganun yan. Kaya nagiging low price, low quality, kaya nagiging budget meal.
Kaya nga, lagi natin sinasabi, di ba, marami natatawa. Ang low budget, ang budget meal, gawang Lunes, sirang Martes. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Pumunta ka sa budget meal, sa low quality, okay, gawang Lunes, sirang Martes. Okay. Ngayon, bakit nagmamahal yung item? Bakit merong pistol na ang mahal, merong rifle na ang mahal, meron namang rifle na ang mura lang? Di ba? Papakitaan ko kayo ng isang rifle, ng isang rifle na quality versus rifle na low quality. Pakikita ko sa inyo. Pipili tayo dito sa mga rifle ko. Oy! Yan, si Lonex. Yan, si number one. Number one sa akin talaga. Ang bet ko si Lonex. Yeah. Okay, then si SRC. Yan. Papakita ko sa inyo itong mga to, Okay. Ngayon, kunin natin si Double Bell China. Okay, yan. Papakita natin, si Double Bell China. Wala akong intention sirain yung brand, kung yan yung brand nyo, Pero, ang sa akin lang, gusto ko lang kayong i-educate, Okay. Si Double Bell China, si Jinggong China. Ayan, papakita ko sa inyo. Okay? Si Jinggong China, at saka si ano pa bang pwede nating ipangkumpara? Okay, si M4 Commando China. Ayan, Yan. Start tayo. Okay, Ayan. Kita nyo naman, Kaya hinaharap ko yung camera kung saan ako pumunta. At least alam nyo, okay? Guys, ang hawak ko rito sa akin likuran ay isang 17-year-old, Lonex. 17-year-old Lonex na Kimod rifle. Super bigat to. Super solid. 17-year-old. What do you expect sa isang 17-year-old? Pangit na. Puro gas-gas. Alloy ang unit, di ba? Pero nag-uumido na. May corrosion na. Yan ang mga expect mo sa isang 17-year-old na rifle, di ba? Pero papakita ko sa inyo yung 17-year-old na Lonex versus sa 7-year-old na Double Bell. Okay. Okay, this is a 17-year-old Lonex. Okay. 17-year-old na Lonex. Kayo na humusga, Ayan, lalapit ko. May gasgas ka ba nakikita? Oo, medyo faded yung iba, medyo hindi pantay ang color, pero wala kang makikitang corrosion. Wala kang makikitang nabakbak na nag-uumido. Okay? Wala kang makikitang nabakbak na acid. Okay? Full metal yan. Ilang beses na akong nadapa, ilang beses nang nalaglag tong unit na to, ilang beses nang naapakan. Matino pa rin, Lonex pa rin. Lonex. Okay, Lonex, okay? Papakita ko sa inyo yung 7-year-old na full metal na Double Bell. Sorry. 7-year-old full metal na Double Bell. Tingnan nyo? Tingnan nyo yung mga paint, corrosion. Ang gaspang, Nauubos na yung bakal, nag-uumido. Tignan nyo, ayan, Sana kita. Ayan, nag-uumido na, tignan nyo, ubos na yung bakal. Ayan, ang gaspang na yan, Parang natapunan ng asido, parang tubig ng baterya. 7-year-old lang yan, di ba? 7-year-old lang yan, 7 years pa lang ang tinatahak niyan sa mundo. Pero ganyan na yung itsura. Ayan, tingnan nyo, puro umido na. Okay? Pero tingnan nyo yung 17-year-old na high-end Taiwan. Wala kang makikitang gas-gas,
may gas-gas, hairline scratches, pero wala kang makikitang umido. Wala kang makikitang acid, no? Na nalulusaw yung aluminum, yung bakal niya, yung metal niya. Oh. Yung ibabaw, oh. Wala kang makikita. Di ba? Yan ang difference ng, high-end Taiwan versus China. Yan ang sinasabi ko, ha. You only get what you have paid. Ayan, tignan nyo. Yan, makikita nyo naman yung difference, di ba? Ayan, oh. Ayan. Sino ang mas smooth? Sino ang mas garalgal? Ayan, di ba? Yan yung difference ng, Lucas, okay na to, ng isang Lonex na high-end Taiwan at saka double bell na rifle. Okay. Ngayon, dako naman tayo doon sa mas low-end. Jinggong. Jinggong, okay. Sa Jinggong, China yan, Jinggong nga di ba? Okay, this is a Jinggong. Jinggong. Full plastic. Di ba? Full plastic, ayan Plastic, Lodi. Plastic, Lodi, Jinggong. Maraming rito, lover nito. Binili mo, ngayon, after 1 week, kailangan i-upgrade mo kasi napahiya ka kasi hindi niya kayang tumapat dun sa mga matitinong unit. Di ba? Jinggong, plastic, all plastic, no? All plastic. Diba? 2-year-old. 2 years old. Okay, 2 years old, makikita ninyo, nakikita nyo ba to? Kapit ko. 2 years old pa lang, everyday ginagamit, Kita nyo yan, nakadikit na mighty band. Ayan, nakadikit na mighty band. Ayan, kita nyo? Yan, nakadikit siya ng mighty band. Ayan, nakadikit ng mighty band. Bakit nakadikit ng mighty band? Ginagamit lang na bali. Yeah, you just get what you have paid, di ba? Ginagamit lang siya na normal, nabali, anong gagawin natin? Di ba? Nabali, malambot, kumbaga, China nga di ba? You only get what you have paid, di ba? So, naghanap ka ng mura, yun, mapapamura ka. Ayan, di ba? Naghanap ka ng mura mapapamura ka, di ba? China, full plastic, Jinggong. 17-year-old, high-end SRC Taiwan. Okay? 17-year-old, pero tignan nyo, mukhang bago. Diba? Look at the muzzle, the barrel, the unit, the body, mukhang bago. Okay? Yan. Ang pinaka hindi lang original dito, huwag nyo nang pansinin itong upper. Dapat to tandem to It's just that, nasunog kasi to, no? Nasunog while playing, hindi ko napansin, natumba siya. Natumba sa bonfire, no? May bonfire kami. Nasunog to, no? Itong part na to. So, wala akong I have no choice kundi i-replace siya ng tapatin ko na kayo, no? Ng China na upper. Kasi ito lang yung lapat na meron ako, no? Way back, kasi syempre hindi ko pa naman kayang bumili talaga nun way back during that time, no? 17-year-old SRC Taiwan, kumpara mo dun sa kanina na Jinggong, di ba? Yan 17-year-old SRC Taiwan. Yan, kung mapapansin niyo, loose thread na yung mga nitong China, loose thread na yung mga screws, mga ganon. So, pero still working tong unit na to. 17-year-old, pero tignan nyo, matinong-matino. Huwag nyo na lang pansinin to. Ayan huwag nyo pansinin to, ang tignan nyo yung body. Hindi yan plastic, yan? Hard polymer, parang katawan ng Glock. Matigas. Hard polymer. Yan tignan nyo. Diba? 17-year-old iba ang 17-year-old sa 2-year-old. Okay? Yung kanina, yung Jinggong na full plastic, 2-year-old, basag agad. Di ba? Ito, 17-year-old, matinong-matino. Ang nasira lang ito dahil sa aking kapabayaan. Nasunog sa bonfire, no? Nasunog na lalos.
Yun. Syempre, kaysa ganun, palitan ko na lang ng ganito, no? Pero kung hindi dahil dito, maa-appreciate nyo talaga to. Okay? Then, last but not the least, the China. Okay. Commando China, tignan nyo yung itsura. Ang bilis mag-fade, di ba? Ang bilis mag-fade, no? This is a 5-year-old Commando rifle. Makikita nyo. Pero yung 2-year-old, makikita nyo, plastic din, pero itim pa. Itong itim na to, itim na itim, later on, magiging ganun din to, mag-fade din. No? Yan ang mga China, di ba? Oh, kaya, you want a unit that will last forever, don't go for the budget meal, di ba? Pag naghanap ka ng budget meal, don't expect na it will last forever, di ba? Tingnan nyo yung body niyan, faded na. Ibig sabihin, malutong na yan. Malutong na, no? Mahirap piga-pigain, no? Malutong na. While this one, the China, black pa, dahil bago-bago pa. 2-year-old versus 5-year-old. And, to, magugulantan kayo. Okay? Kanina ito, China, basag yung bat, di ba? Nakadikit ng, ayan, no? May mighty band. Nakita nyo yung makintab? Ayan, no? Ayan, no? Yan, nakadikit na mighty band. Ito, tignan nyo. Ano nakikita nyo? Bitak. Bitak. Oh, ayan na. Ayan na, bitak. Hindi mangyayari yan sa mga Taiwan, di ba? Sa mga Taiwan, ay hindi mangyayari. Ayan o, bitak o. Oh. Oh. Kita nyo. Oh, di ba? Bitak, no? Hindi mangyayari yan sa mga Taiwan at never nangyari yan, no? Ito, hindi naman to upgraded. All stock nga to, kung tutuusin to, 300 FPS lang yata to, o 320. Pero, nakuhang mabitak ng body. Ay, ayan na, oh. O, ayan na, oh. Wala na pala, eh. Oh. Oh, kita nyo? Ayan, oh, ayan, oh. Oh, ayan, gumigewang na, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Oh, sumasayaw siya, nagmamakarena, oh. Oh, di ba? Yan, kasi nga, siyempre China, di ba? Don't expect na, don't expect na it will last forever kung China. Okay, Lucas, pakikuha na to. Ayun, no? Medyo, pasensya na, sino ba yung nagtanong? Medyo, napahaba yung sagot ko doon kay RRD, no? Boss, pinakamasasuggest ko, go for the mid, no? Yung mga binebenta kasi natin, actually hindi tayo nagbebenta ng mga low level talaga na nasasakit ang ulo, no? Hanggat maaari nga ayaw natin yan, mga double bell. Hindi sa naninira ako, pero hindi ako nagki-cater niyan. Double bell, lalo na sa pistol, double bell sa ENC, as much as possible kung kaya rin lang na wag, no? Pero kung talaga makulit ka, order mo yan, talagang nagre-request ka pa, pagbibigyan naman kita, di ba? Kukuha tayo niyan. Pero, hanggat maaari, sana wag, kasi ayaw kong masayang yung pera mo, di ba? Okay. Yung sa si Sir RD, no, mag-message ka, boss, para makita mo yung Google Drive namin. Click mo lang yung link, makikita mo yung magagandang unit. Yung magagandang unit na talagang deserve naman ng anak mo na magkaroon ng magandang unit, diba? Huwag mo siyang dalhin doon sa budget meal kasi pag dinala mo siya ron, sayang yung pera, no? Sayang, no? Okay, parang Joey Baldo, parang same lang ng Lancer ata, Boss Bigman. No, hindi, ang Lancer okay pa yan, no? Ang Lancer, ano siya, for me, ang Lancer, high-end China yan. Ang Lancer, no? Okay yan. For me, no? Lalo na yung yung mga polymer niyan, no? The best yan, no? Tayo nag-cater din tayo ng Lancer. Based on the experience of Lancer, reliable naman siya. Reliable lang, no? Siyempre, kaakibat pa rin yung pag-iingat. Huwag mong ibababad kasi yung merong mga player na talaga ang bibigat ng kamay sa gatilyo. Look, pakitabi naman to. Ang bibigat ng kamay sa gatilyo, no? Yun lang. Siyempre, pag mabigat ang kamay mo sa gatilyo, mabilis talaga masira yung unit mo. Believe me, totoo yan, no? Okay, China ba yung M4 tank? Sabi ni OR
Owarde JNR. Sino to Owarde JNR? Owarde JNR. Hindi ko, hindi ko alam yung important na sinasabi mo no? Okay, tapos parang sale lang ng Lancer. Magandang Lancer for me pero yung iba-iba kasi merong Lancer na all stock lang, merong Lancer na naka-ETU, no? Ako, ang ginagawa ko, sa totoo lang huwag kayong magugulat, no? Kung yung Lancer na naka-ETU sa iba, walang ETU sa akin, no? Pinapaalis ko yung ETU na yan, yung MOSFET na yan, yung binary na yan na sinasabi nila na programmable, pinapaalis ko yan para pagdating sa inyo ng unit, huwag kayong mamroblema. No? Pinapaalis ko yan, okay? Kasi masakit sa ulo yan, no? Masakit sa ulo yan, no? Okay, yan. Sa mga nagtatanong na magkano, deadma kayo sa akin, Hindi ko kayo re-replyan kasi alam naman nyo kung paano yung tamang pag-i-inquire, okay? Shoutout po kay Lucas. Okay. Sorry, no? Medyo matagal na, medyo nabahing ako, Shoutout po kay Lucas, sabi ni Yusef, no? Hello, sir, no? Okay. Watching from Cardona, Rizal, si Bon SJ, no? Magandang brand po ba, sir, ang Double Bell? Sablay yan. For me, opinion ko to, opinion ko to. Kasi nagtatanong ka, di ba? Okay, sablay na brand yan. Sa totoo lang. Konti na lang, nandun ka na sa Taiwan. Low and China yan. Yan yung mga nabibili sa tapatan tayo, Yung Double Bell, yan yung mga nabibili sa Divisoria. Pero wala kang makikitang King Arms sa Divisoria, di ba? Yan Double Bell, yan yung nakikita mo sa bangketa doon sa Divisoria. Pero wala kang makikitang WE sa Divisoria, di ba? Yan Double Bell na yan yung disposable na unit. Pero walang dinidispose na unit na KJ Works, na Tokyo Marui, na King Arms, na ICS, di ba? Na AW Custom, na Cybergun. Hindi dinidispose yan, no? Pero yung Double Bell, disposable yan. Believe me. Okay, no? Boss, pasensya na. Tinanong mo ko, sumagot lang ako. Okay? Sumagot lang naman ako. Okay. Yung Lonex ba, full mechanical? Yes, no? Walang MOSFET yun, walang ETU, walang mga gano'n, no? Si Lonex, pindutin mo, pak, puputok. Pindutin mo, pak, puputok. Bitawan mo, pindot, pak, putok. Bitawan mo, pindot, pak, putok. Yun, no? Yung yung wala siyang parang mga programmable, no? Wala siyang ganon, no? Hindi ko lang alam sa ibang version ng Lonex, pero yung Lonex ko mismo, wala. At saka itong mga Lonex natin na to, yan, no? Ito, mga kaso, mga Lonex to, This is the Lonex DSG. Ayan, yung dual magazine. This is the, basta Lonex din, no, na micro CQB. The Lonex L4 PRO1. Okay? The Lonex na RIS. Ay, pakita natin. Ayan, Lonex na RIS. Ayan, makikita nyo, ang haba, di ba? Lonex na M-Lock. Ito, M-Lock na Lonex. Yan. Yan, full metal yan. Full metal. Full hard polymer. Yan, ito. Hard polymer. Full hard polymer. Then, full hard polymer, no? Yan, napakagaganda niyan, no? Yan yung mga brand na Lonex na yan, no? Okay. Tapos, ayun. Okay, saan pa ba? Shoutout po kay, ayan, okay. Guys, no, wag kayong masyadong maguguluhan, no? Hindi naman porket China, pangit. Kasi merong high-end China, may mid-China, merong low China, no? Katulad nun, Double Bell. Laglag yun. For me, laglag yun. ENC, sa pistol sa akin laglag yon. Maraming mas magagandang pistol, no? Opinion ko to, walang basagan ng opinion.
tinatanong nyo ko sasagot ako. Di ba? Opinion ko to. Ngayon, kung basagan ng opinion ng gusto mo, umalis ka rito Umalis ka rito. Nagsasabi na ako ng totoo. Kung gusto mo basagan ng opinion, hindi ka dapat dito. This is my page, my rules. Di ba? Your body, your rules. Kahit anong isuot mo, walang pakialam yung ibang tao. Okay? Ngayon, page ko to. This is my show. My rules will apply. Okay? Ngayon, tinatanong nyo ako, sasagot lang ako. Laglag sa akin ng double bell. Based on my own experience, masakit sa ulo. Bagsak sa akin ng ENC pistol. Bagsak sa akin yung mga low-end ENC rifle. Pero may mga high-end ENC rifle. Ayan, merong mga Lancer, China yan China kasi yan ang ENC Merong ENC na low-end, merong ENC na mid-class category, at merong ENC na nasa high category. Ayan, Ngayon, Lancer, merong magagandang Lancer, merong masakit ang ulo na Lancer. Okay. Ano ang magaganda sa Lancer? Ang maganda sa Lancer, yung mga yung walang mga MOSFET, yung walang mga ET-ET, yung mga walang computer box, yung mga walang mga sensor, yung walang mga binary. Yan, Yan, magaganda yon, Pero, pag meron ng, yun nga, yung mga binary sinasabi nila, ayaw ko yan Yung programmable. Kesyo may card pang kasama yun pag binili mo. I-program yung putok niya. Halimbawa, pinindot mo, prut, 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 prut. Star Wars? Star Trek ba tayo? Nawala yung pagiging realistic, di ba? Meron ka bang mabibiling real firearm na prrrt, 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 prrrt? Meron ka bang mabibiling real firearm na gano'n? Wala, di ba? Nawala na yung pagiging realistic ng unit. Nag-AEG ka, naghahanap ka realistic, ang pogi nga nung gamit mo, may binary pa, di ba? For me, laglag yun, For me, hindi ko gusto yung mga MOSFET, Para lang sa akin, Maaring may mga matamaan ako dyan na nagbebentang MOSFET, pero this is my show, Ang lalabas dito yung opinion ko at opinion mo. Diba? Kung opinion mo, lalabas dito, igagalang ko. Opinion mo yan, Healthy conversation to. Pero kung babasagin mo yung opinion mo, opinion ko, hindi ka pwede rito. Ngayon, hindi ko naman babasagin yung opinion mo, Pero magdadagdag tayo ng inputs dun sa opinion mo. Hanggang pagsasamahin natin yung opinion mo, opinion ko, at pag nagkita yon, napakaganda ng opinion natin parehas. Ayun, diba? Ganun lang yun. Big man, ano kaya problema ng Pit Viper ko biglang ayaw mag-slide lock? Okay. Vince, Jupiter, Ribas, Magrata, Okay. Vince, Jupiter, unang-una, sa amin mo ba binili yan? Okay? Pag sa amin mo binili yan, pwede kita tulungan dyan. Okay? Pero kung di mo sa amin binili yan, magpatulong ka muna doon sa binilhan mo. Okay? Priority namin, yung Big Man VIP client namin. Okay? Kung sa amin mo binili yan, might as well, libre repair niyan. Libre yan. It's either dalhin mo or makipag-meet ka sa akin or magkita tayo, libre lang yan. Kung sa amin mo binili yan. Pero kung hindi, makipag-ugnayan ka muna ron sa binilan mo. Pero kung after all nang nangyari, ayaw pa rin, sige, tutulungan kita. Diyan ko nabili, boss. Hehe, ako bumili nung may kasamang Glock. Okay, dun mo nabili. Okay, ganito. Ang may problema dyan, check mo muna the slide stopper. Baka hindi siya pumipitik. Baka merong dumi or baka merong nakakalang doon sa puntil. Nasa na ba? Tingnan ako ng example ng 2011. Ito ipagpalagay na lang natin John Wick to, Kasi wala akong John Wick ngayon dito, lahat nakabox pa. Pagpalagay natin John Wick to, baklasin natin to, alisin natin.
Okay, ito yung una mong gagawin, ha. Ipagpalagay natin John Wick to. Ayan, ha. Ipagpalagay natin John Wick to. Just make sure na makinis to at walang groove. Ayan, yung part na yan. Kailangan walang groove yan. Pag yan meron ng guhit, kailangan alisin mo yung groove. Paano mo alisin yon? By using a vertical grinder or rotary tools, no? Look, paabot yung ano ko, yung rotary ko. Vertical grinder or rotary tools, mas maganda. Kung wala ka talaga nun, maybe papel de liha. Pero ingat lang pag papel de liha, no? Kasi minsan napapasobra, minsan ang nagagrind yung hindi hindi dapat mag-grind, no? Ito yung rotary tool na ginagamit natin, no, sa pag-aayos ng airsoft. Ayan. Kung mapapansin ninyo, ayan, yan. Okay, kumbaga, madaling mag-grind, no? Pag meron kang ganyan, tapos, syempre, gagamit ka lang ng ganitong bala. Ayan, mga pang-grind, no? Grinding stone, no? Yan, okay, ha? Ayan, marami kasi tayo niyan, ayan, no? Ayan, marami tayong different sizes para sa mga different na obstacle ng unit, no? Yung mga iba-ibang, basta, yung mga aayusin natin sa unit, no? Kumbaga, hindi basta gumagamit kasi baka minsan maubos yung bakal, di ba? Di ba, look? Ayan. Okay, ayun, no? Pinakita ko lang para, halimbawa, meron kayo nun, mas mapapadali yung trabaho nyo, di ba? Okay, grabe, tagal ng live ko. Dapat sandali lang to, no? Ha? Oo nga, boss, dyan ko nabili sa inyo. Ayun, sabi niya. Share po natin live, boss, John Clarence Siwa. Oh, tama! Sige, share nyo yung live para, no? ENC and ANK po, maganda po ba yung brand yun? Sabi ni Marquez. For me, tinanong nyo ako, sasagot lang ako, ng opinion ko, ha? ENC and ANK, tulad nga sabi ko, kung ENC, merong mga high-end brand ang ENC. Meron silang matataas na brand na reliable. Merong mga, alam mo na, merong mga sablay talaga. Okay? ANK, mas feel ko siya, ang ANK than the ENC. No? Opinion ko yan, no? Mas okay ang ANK than the ENC. For me, mas gagamitin ko na yung ANK than the ENC, no? Okay. Yung Lonex po ba full mechanical? Ayan, nasagot ko yun. Shoutout po kay Lucas. Okay, no? Po, yun, ano ko lang, okay mga ka-airsoft, sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Lucas pa yung t-shirt. Ayan, mananalo kayo ng ating special edition limited na Big Man Tactical ball pen. Ayan, ball pen yan, okay? Mananalo kayo niyan sa mga nag-share. Kaya sa mga hindi pa nag-share, paki-share yung ating live video. At mananalo kayo this month ng ating special edition Big Man Tactical t-shirt. One size fits all yan, ha? Ganda nito, lalo na itong Glock, oh. Diba, bagay na bagay sa iyo to. O, diba? Kaya anong gagawin mo? May share button dyan sa baba. Paki-share mo para kumalat tayo sa ating community, diba? Okay, shoutout po sa 55 viewer natin sa ngayon, no? Kanina nasa 70 yan, nasa 80. Siguro inantok na yung iba kasi medyo matagal na. Shoutout po sa inyo sa mga nag-share, maraming salamat. Dito sa natitirang 43 viewer, maraming salamat sa inyo. Isa kayong Big Man Warrior, no? Isa kayong Big Man Warrior dahil talagang tinatapos nyo yung ating mga live. Isang pakiusap ko lang sa inyo mga bossing, kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, at napakalaking balakid, paki-share naman ng ating live video. Hit nyo yung share button para maganda ang ating paglalaro. Last question. Ang ganda nito tanong. Lonex L4 PRO1 rifle, okay ba sir for starter? Actually, maganda yan, no? The Lonex L4 PRO1, isa sa pinaka-favorite kong unit dahil napakadaling palitan ng spring. Gusto mong i-upgrade? Dali! Buksan mo lang, gusto mong i-downgrade, ang dali, sarap, di ba? This is, para lang may idea yung iba, no? This is the Lonex L4 PRO1 Black. Meron ako nung limited edition nito, yung Lonex L4 PRO1 Full Tan, no? Meron ako nun, okay? Nakatabi lang, no? Kasi nasa collection ko yun, okay?
This is the Lonex L4 PRO1. Napakasarap po. Ha? Yung bat yung sa ano yan. Ano yan? Yung Okay, nakabuka. Yan. Ayan, ha? Napakasarap niyan, mga ka-airsoft. Wala ka nang hahanapin pa pag mga ganyan ang unit mo, no? Shoutout sa'yo. Sino yung naka-Lonex L4? Bugs Graciano. 2 thumbs up sa'yo, boss, no? Ang ganda niyang unit mo, sabi ko sa'yo. Ito yung unit na tatagal, eh, sabi ko sa'yo. Okay. Ayan, no? Konti na nga lang yung Lonex natin, eh. Minsan lang maglabas yan, eh. Minsan lang may dumating yan, no? Kaya ubos na talaga ang Lonex natin. Okay? Yun lang muna mga ka-airsoft. Grabe, no? Maraming salamat sa mga nag-share, sa mga hindi pa pa-share. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.